lumabas ako ng kwarto mo para manood ng TV. Siyempre gusto kong hindi na lang kami magtalo, ganun. Lumabas na lang ako para manood ng TV. Ang ginawa niya, lumabas siya, sa may bintana siya dumaan, tapos pinatay niya yung fuse. Nawala yung TV, nag-black out, nawala din yung electric fan ng mga bata. Nandun na gusto niya akong pasakitan, gusto niya ako dati pasakitan, hindi niya gusto na meron ako mapuntahan, mapaglibangan. Parang gusto niya mag-suffer muna ako, tapos babalik ako para sumuko, ganun. Hindi naman ako nagmamalaki nun eh, na gusto ko lang pababain yung tension, ganun. Tapos naririnig ko, naiinitan na yung mga anak ko sa loob ng kwarto, ako nasa sala pa rin ako. Tiniis niya na walang electric fan yung mga bata. Tiniis. Para lang ipakita sa akin na galit siya. Para pasakitan ako, iparamdam sa akin yung galit. Baga yung purpose ng hindi ko maintindihan. Parang gusto niya wala akong outlet. Noong mga panahon. Wala akong ibang matatakbuhan ng mga tao kundi babalik ako sa kanya. O para maipakita niya yung galit niya sa akin, tapos wala akong mapuntahan. Ganun ang pagkakaintindi ko. Pero naman Diyos talaga, napakabuti talaga na. Kahit na ganun ang nararanasan ko ng mga panahon na yun. Hindi niya, kumbaga hindi pulido sa utak ko, hindi naging solid sa utak ko na layasan lang sila, iwanan lang sila, magbagong buhay ako. Pinuno niya talaga ng pagmamahal yung puso ko ng panahon na yun kasi ayoko talaga mawali sa mga anak ko eh. Kasi binigyan ko sila ng buhay dito sa mundo. Dinala ko sila ng 9 na buwan sa tiyan ko. Naghirap ako 9 na buwan bago ko sila makita. Tapos iiwanan ko. Napakawalang kwenta ko ng mga ina. Hindi man ako perfectong tao. Marami akong pagkakamali. Marami akong mga hindi nagugustuhan ng asawa ko na pinagmumulan namin ng away. Hindi naman ako siraulo. Kasi ginawa kong parang baliw. Kakaisip. Ano ba talaga ang ginawa ko? Kulang na lang talaga na ipamukha sa akin. Kasi yun ang pinakamasakit eh. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung saan ka may mali. Kasi hindi naman sinasabi sa iyo eh. Ipinakikita sa gawa, nilalayuan ka. Tapos hindi mo alam kung ano mga sinabi mo na hindi nila nagustuhan. Walang direktang pakikipag-usap. Basta pinapakita nila sa kilos nila, sa pananalita nila na hindi ka mahalaga. Hindi ka nila kailangan. Bali wala ka, hangin ka. Ganun kasakit. Kaya malayo na ako sa dati. Nagpapasalamat ako ngayon. At ang asawa ko noon na hindi ako pinapansin at tinahayaan na lang ako na pasakitan na mga masasakit na salita, pasakitan ng pag-iisip. Ngayon niloob ng Diyos na ang asawa ko pinakikinggan ako. Niloob ng Diyos na mahintay ko na magbago ang trato sa akin ng asawa ko. Ganun kabuti ang Diyos, ang ating Ama sa langit. Ganun siya kabuti. Kaya hindi tayo dapat mawawala ng pag-asa na ang Diyos iiwanan tayo. Pagkatapos niya namatay at umakyat sa langit, si Jesus, iwanan tayo. Hindi, binigay niya ang banal na Espiritu para tayo gabayan. Ipagtanggol tayo sa lahat ng laban natin. Dahil nga
mahal niya tayo. Hindi tayo basta-basta iniwan ni Jesus. Nag-iwan siya ng ating tagapagtanggol. Pabalikan niya tayo para tayo mamuhay kasama niya. Ganon kalaki ang pagmamahal ng ating Ama. Ikaw, ano ba ang naranasan mo na tanging pag-asa mo na nawala at tinantay mo magkaroon? Share mo naman.